Narinig nyo na ba yung tungkol sa rapture? Na sa isang kisap mata yung mga tao ay biglang mawawala. At sa huling araw na yun, maraming trahedya yung mangyayari. Ito ang tinutukoy ko. Nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Sa Bible mismo nang galing yun. Ibig sabihin talagang mangyayari at inaabangan na lang na mangyayari. Yung mga tao magtatakbuhan kaliwat kanan, magkakagulo dahil naiwan sila, at marami ding aksidente yung mangyayari dahil yung tao ay kinuha dito sa earth ng Panginoon para iligtas sa kapahamakan, para ilayo sa puot ng Diyos na ibabagsak dito sa lupa. At sa panahon natin ngayon, sobrang critical. Yung generation natin ngayon na kung saan nabubuhay tayo ngayon ay sobrang critical. Hindi natin mamalayan. Mamaya, bukas, biglang mangyari na to. Dahil may mga sign na nakikita sa paligid natin. Sinabi rin sa Bible ng Panginoong Jesucristo na nangyayari ngayon. Sobrang critical sa generation natin ngayon na marana na dito mangyari dahil 2,000 taon na yung lumipas mula nung umakyat ang Panginoong Jesucristo, bumalik sa langit. At ngayon, 2025 na. Ibig sabihin, 2,000 taon na yung lumipas. Yung generation natin ngayon, kung saan nabubuhay tayo, ay sobrang critical. At maraming nagsasabi na sa huling araw na tayo, na kung saan maaambutan natin ang rapture. Di na natin mararanasan yung kamatayan dahil sabi din sa binasa natin kanina na hindi lahat mamamatay. Ibig sabihin yung mga taong kukuhanin sa rapture ay hindi mararanasang mamatay. Sa isang iglap, kukuhanin sila ng Diyos. Ililigtas dahil pagkatapos ng rapture, pagkatapos kunin yung mga tao na may relasyon sa Panginoong Jesucristo, na tumalikod sa kasalanan, nagbagong buhay, ibabagsak ng Diyos yung puot niya dito sa lupa. Yung puot ng Diyos na kinimkim niya mula po nung nagkasala ang tao hanggang ngayon. Dahil sa sobrang daming kasamaan dito sa mundo, ibabagsak niya yung puot niya dito. At nakasulat sa Book of Revelation, ang 7 puot ng Diyos, 7 bowl, 7 trumpet, 7 seal. Sobrang daming puot na ibabagsak dito sa lupa. Maraming magkakagulo, maraming mamamatay. Imagine, kapag nangyari yung rapture, at yung driver ng eloprano ay isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, anong mangyayari sa eloprano? Babagsak yun sa lupa. Marami ang mapapahamak. Araw-araw, daan-daan na eloprano yung rumoronda. Maraming umaandar na technology. Kaya sobrang kalunos-lunos, sobrang hirap. Ang tawag doon ay tribulation. Pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng 7 taong tribulation, paghihirap para sa mga taong naiwan dito sa mundo. At ang rapture ay totoo. Talagang merong pagdagit. Dadagitin yung mga mananampalataya upang salubungin ng Panginoong Jesucristo sa alapaap kasama ng mga pamilya natin, kaibigan, mga kakilala natin, magsiselebrate habang yung mga na left behind dito sa lupa ay mararanasan yung tribulation. Sobrang nakakatakot yun. Ito nga sabi sa Thessalonians chapter 4 verse 16, Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Ibig sabihin, yung mga taong namatay na may relasyon sa Panginoong Jesucristo, sila yung unang bubuhayin, at kasabay nating mga taong buhay pa dito na natitira sa lupa ay sama-samang sasalubungin ng Panginoong Jesucristo sa alapaap. Doon yung meeting place sa alapaap. Doon magkikita-kita, magkakaroon ng reunion. Sobrang nakakatakot at sobrang seryosong bagay itong pinag-uusapan tungkol sa rapture. Ang pinupunto ko dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, kasi siya yung magliligtas sa atin, sa tao. Siya yung magliligtas. Siya yung dahilan ng rapture kasi ililigtas niya ang mga sumampalataya, umibig sa Kanya. Ilalayo sa kapahamakan sa puot ng Diyos. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, dapat hindi na tayo nag-aalinlangan na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, humingi
ng kapatawaran, ng awa, ng habag para iligtas tayo sa kapahamakan. Hindi na dapat pinag-iisipan pa piliin mo siya, tumalikod ka sa kasalanan. Hindi na dapat pinag-iisipan pa.